Magandang araw, Pangulo. Tatay, ito ang mga taong inayos ko para makipag-date sa'yo. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagustuhan mo. Itong batang ito, nag-aalala pa sa love life ng tatay niya. Sabihin mo lang kung sino, ayusin ko para sa iyo. Ayos ka lang ba, dalaga? Ayos ka lang. Nagpapira kayo no? Alam niyo ba kung sino ako? Kung hindi kayo alis, babanggain ko kayo. Ikaw ang mali sa pagmamaneho. Ikaw pa ang may ganang sumagot. May CCTV ako dito. Kung magkakagulo ka pa, tatawag ako ng pulis. Nakakabad trip makakita ng dalawang walang mata sa daan. Ikaf. Mukhang nasaktan ang paa mo. Samahan na kita sa loob. Mamasahe kita. Tita, ang galing niyo pong magmasahe. Magano po? Itong tindahan, malapit ng Isara. Para na rin sa sariling anak, libre na lang. Mukhang maganda naman ang negosyo niyo. Bakit niyo po isasara? Mag-aasawa na kasi ang anak ko. Kulang pa ang pambili ng sasakyan. Kaya ipinagbibili ko na itong tindahan. Tita, may asawa po ba kayo? Maaga pong namatay ang tatay ng anak ko. Ang tagal ko nang nag-iisa. Idagdag ko po kayo sa aking WeChat. Walang bali sa buto, subukan mong gumalaw. Tingnan natin kung masakit pa. Siege. Ipinadala ko na po ang larawan ng tatay ko. Tingnan niyo po, gwapo no? Papuntahin ko na siya para makipag-date. Pupunta pa ako sa bahay ng anak ko mamaya. Tita, usap na po yan. Kung buhay pa si Nyan Yan, ganito na rin siguro ang edad niya ngayon. Nyan Yan, nasaan ka na? Hindi, kailangan mong pumunta ngayon. Naku yaw-yaw. Tatay, maniwala ka sa akin, napakabait po nitong tita. Kailangan mong pumunta ngayon. Sige na nga, wala akong magagawa sa'yo. May 10,000 sa card na ito. Bibilhin ko yung security guard uniform mo. Nanay, bakit ka nandito? Sandali. Nag-disinfect ka na ba bago pumasok? Bagong palit ko lang tong damit. Liang-liang, ito ang paborito mong gulay. Dinala ko talaga para subukan mo at ni Jiaja. Ano tong walang kwentang produkto na pinapakain mo sa amin? At ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Dapat kang mag-disinfect ng buong katawan bago pumunta dito. Mazahista ka. Ilang kliyente ba ang hinahawakan mo araw-araw? Naku. Sino ang nakakaalam kung may dala kang sakit? Tita, mabait naman ang nanay ko. HMP, mabait? Kung mabait, dapat lumayo siya. Kung malaman ng iba na ang anak na babae ng pamilya Zhang ay nagpakasal sa ganitong pamilya. Naku, tawanan lang kami ng mga tao. Shaliang, ang tatay ko ay may-ari ng Zhang Group. Kaya namin kumuha ng pinakamahal na yaya. Tita, kung wala namang importante, huwag na lang kayong pumunta. Nga, kailangan pa ba ng nanay mo magpakitang gilas? Isa siyang tagapagmasahe ng paa. Araw-araw, ang mga kamay niya ay puno ng buni. Naku! Kung hindi ka nandidiri, ako naman ang nag-alala para sa anak ko.
Tita, medyo harsh naman po ang sinabi ninyo. Shuliang, ang pagpapakasal mo sa akin ay isang malaking karangalan para sa pamilya mo. Nangako ka sa tatay ko na susundin mo ako. Hindi pa tayo kasal, nagpapakita ka na ng tunay mong kulay. Sasabihin ko sa'yo, marami ang gustong pakasalan ako. Kung ayaw mo, pwede nating i-cancel ang kasal. Tama na, wag na kayong mag-away. Gusto ko lang kayong makita. Sige, aalis na ako. Shuliang, disimpektahan mo ang buong bahay. Ang dumi-dumi. Naku, ikaw ba si Shumingqiao? Ako. Sige, sumama ka sa akin. O, una, maghubad ka muna. Unang beses pa lang nating magkita, maghuhubad ka na? Paano ko gagawin ang trabaho ko kung hindi ka maghubad? Huwag kang mag-alala. Profesional akong sinanay. Siyempre, para masaya kang umalis. May profesional na pagsasanay pa kayo. Siyempre, kailangan ng profesional na pagsasanay. Kung hindi, paano namin malalaman ang pangangailangan ng iba't ibang kliyente? At paano namin matutugunan? Huwag kang mag-alala, lahat ng kliyente ko ay nasisiyahan. Lahat sila ay referral ng mga kakilala. Grabe na talaga si Xingyao, ang kulit-kulit. Sino ba ang ipinakilala mo sa akin? Pagkatapos mong maghubad, humiga ka rito. Humiga, Kung hindi ka hihiga, paano ko itatama ang buto mo? itatama ang buto. Kilala ang nagrekomenda. Ah, masahe pala ang ibig mong sabihin. Ano pa ba? Ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Ay, nagkakamali ako. Ako si Lishukian. Ang anak kong babae ang nagbigay sa akin ng address. Para sa isang blind date. Ah, yung babae. Akala ko nagbibiro lang siya sa akin. Ay, ang linis ng maliit mong tindahan. Serbisyo ito, syempre kalinisan ang pinakamahalaga. Nga. Diretso na ako. Ako si Lishukian. Guardia ako, 1,800 ang sahod ko bawat buwan, walang kotse o bahay. Nangungupahan lang ako sa isang lumang bahay. Dati, ayaw nila sa akin dahil mahirap ako. Okay lang ang pagiging gwardiya. Sa edad natin, basta hindi tayo pabigat sa mga anak. Ako naman, may kaunting alam sa pagmamasahe. Mag-aasawa na ang anak kong lalaki. Gusto ko lang ng isang tapat na tao para sa simpleng buhay. Natatakot ako na maging pabigat sa'yo. Kain na lang tayo bilang paalam, sabihin mo na lang sa anak mo na hindi tayo bagay. Alam ko ang ibig mong sabihin, hindi na kailangan kumain. Mahirap kitain ang pera mo bawat buwan. Mamasahe na lang kita. Wag na, wag na. Ay, sige na. May sakit ka ba sa ulo at nahihilo kapag tumatayo? Ay, Kailangan mong madalas na masahehan dito. At dito. At dito. At sa lugar na ito. Ang madalas na pagmamasahe ay makakatulong sa mga sintomas mo. Sakto. Ito ang ginagawa ko para sa pagpapaligo ng paa, nakakapagpawala ng pagod. Subukan mo ito sa bahay. magkano ito? Libre lang ito, walang bayad. Libre. Paano kumikita ang maliit mong tindahan?
Karamihan sa mga nagpapamasahe sa akin ay mga manggagawa. Tulad ng mga gwardiya at construction worker, mahirap kumita ng pera. Ako naman, konting kita lang ay sapat na. Baka naman. Baka pwede nating subukan. Ah, Shuliang, sinabi mo na ba sa nanay mo? Sasabihin ko sa'yo ang kotse at bahay. Kung kulang ang isa, huwag kang umasang pakakasalan kita. naibenta ko na ang tindahan. Pwede na tayong bumili ng kotse anytime. Naibenta? Edi wala ka nang matutuluyan? E di sa amin ka na lang titira palagi. Shaliang, sasabihin ka OSIO, hindi pwede, tu. Pumunta ako ngayon para sabihin sa inyo na ikinasal na ako. Nakahanap ako ng kapareha, hindi ko na kayo abalahin. Ailan kay kinasal? Ngayon ang kinuha ang marriage certificate. Marriage certificate? Halos libingan ka na. Nagpa-flash marriage KPA. Ma, ano ang trabaho NG Kapare am Montag? Paano siya sa'yo? Guardia siya. Mabait naman siya. Hindi mo ba iniisip ang anak mo? Hindi ka mag-asawa ng mayaman. Guardia pa ang napangasawa mo. Sasabihin ko sa'yo sa hinaharap. Huwag kang umasang makakuha ng kahit piso sa amin. Yan. Kung nandito ka pa, susuportahan mo ako, di ba? Tatay, totoo bang kinasal ka na kay Tita Kiao? Totoo. Legit, maganda ang napili mo ngayon, anak. Ayos yan. Isama na natin si Tita Kiao sa bahay para maranasan ko rin ang may nanay. Sasabihin ko sa'yo, sinabi ko sa kanyang gwardiya ako. Ha? Guwat iya? Ha? Tatay, ano ba nasa isip mo? Tinatry ko lang siya sa simula. Pero maganda pala ang ugali ni Tita Kiao. Okay na to, huwag mo sasabihin ha. Sasabihin ko sa kanya sa tamang panahon. Guming, Boss Lee, hinahanap mo ako? bumili ka ng bahay na 0 square meters. 0 square meters na CR? 0 square meters na floor area. Guardia ka lang, ang mahal ng bahay mo ah. Bahay ito ng childhood friend ko, nag-abroad na siya. Binigay niya sa'yo ng mura. Hindi kayo magkamukha ng anak mo. Kamukha niya ang nanay niya. Siksinyaw. Ampon ko siya. Ang swerte ni Xingyao na may ama tulad mo. Pero ang anak kong babae, hindi ko alam kung ano na ang kalagayan niya ngayon. May anak ka palang babae. Noong bata pa, nawala nang hindi sinasadya. Halika. Okay lang. Nandito na ako para sa'yo, magkasama tayong hahanap. Esan. Maganda ang tindahang ito. Maganda nga. Waiter, ikakasal ang anak kong lalaki sa ilang araw. Gusto kong bilhan ng jade bracelet ang magiging manugang kong babae. Ano ang mere-rekomenda mo? Ay, alis na kayo. Hindi ito lugar para sa inyo. Ano ba ang sinasabi mo? Anong klaseng serbisyo to? Ang customer ay parang Diyos sa inyo. Ang may pera lang ang ina, ang walang pera ano. Ito ay alahas ng Lee Group, isang kilalang brand. Hindi ito pamilihan ng mga lumang bato, talaga. Kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na. Kahit anong item dito. Hindi mo kayang bilhin. Paano mo nasabing hindi namin kayang bilhin?
Ang ginto ay may presyo, ang jade ay walang katumbas. Kahit isang maliit na jade ring dito, libo-libo ang halaga. Jade bracelet pa kaya? Kayang bilhin ba ninyo? Ang mahal naman, tingnan natin sa ibang tindahan. Ang mahal nito, libo-libong piso. Okay lang. Isang bato lang yan, kaya nating bilhin. Ilabas mo yung jade bracelet na sinasabi mo, tingnan namin. Sasabihin mong kaya ninyong bilhin, libo-libong piso ang jade bracelet na yan. Kung sakaling mabasag ninyo. Kahit ibenta ninyo ang bahay at lupa, hindi ninyo mababayaran. Kung gusto ninyong makita, ipakita ninyo ang pera. Ang mahal. Umalis na tayo. Walang pera, tapos nagpapanggap kayong mayaman sa harap ng matanda. Anong klaseng pagpapanggap yan? Sis, mas mabuti pang mag-isa ka na lang kaysa sa ganyang lalaki. Mas okay pang maging single. Tingnan mo ito. Ang 7-star Supreme Card ng Newtown Bank ay isang tao na may higit sa 100 milyong assets. Paano mo nakuha ito? Li, hindi ba't guard ka lang? Paano mo nakuha ito? Yung card na sinasabi niya, ano iyon? Ay, God ka pala. Siguro nakapulot lang yan ng card at nagpapanggap. Ang daming problema ng mahihirap, alis na kayo. Ganitong klase ng serbisyo, magrereklamo ako sa manager ninyo. Tingnan natin kung sino ang nagrereklamo sa empleyado namin. Manager, itong 20 lubi, may dala-dalang sila card. Nanggugulo lang dito sa tindahan. Manager, wala lang silang magawa, nandito lang para sa aircon. Tumahimik ka. Itong empleyado ninyo. Anong klaseng serbisyo ito? Nasa tuktok na ng ulo ang mga mata niya. Una, ayaw sa suot ng mga customer. Tapos ayaw pa sa trabaho namin. Mukha talaga. Ito ba ang paraan niyo sa mga bisita? Sir, ma'am, pasensya na sa hindi magandang experience. Mapatawad ninyo kami. Lahat ng nabili ninyo ngayon, libre na. Libre. Ang ganda naman. Kunin natin yung sing-sing. Anong sing-sing? Hindi ba para sa manugang mo yung jade bracelet? Kunin mo yung bracelet. Dalhin mo dito. Pinakamahal yan sa tindahan namin. Tumahimik ka. Bilisan mo at ipak para sa mga EIE. Laoli, mahirap din ang negosyo, wag na tayo. Ayos lang. Hindi, kami ang may kasalanan ngayon. Baka may iba pa kayong gusto? Ay, hack na namin lahat. Hindi na kailangan. Sige, alis na tayo. CJ. Salamat. Tanggal ka na. Ha? Bakit? Dilat ang mga mata mo at tingnan mo. Yun ang chairman ng grupo natin. Siya pa ang inaway mo? Maliit lang ang pwesto ko. Hindi ka siya ang dakila mong pagkatao. Umalis ka na. Chairman. Manager. Pekingen emaw ako, manager. Ang haba ng buhok mo, mahirap ayusin, no? Nandyan ka naman eh. Huwag mong agawin sa akin ang pag-aayos ng buhok, ha? Hoy, bukas na ang kasal ni Junior. Ano kaya ang isusuot ko? Parang hindi bagay yung mga damit mo. Bumili tayo ng bago. Ayon, ako pala ang inyong biyaya. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay, kaya bumili na lang ako ng damit. Subukan mo na. Ayan, talagang anak ko ang magaling. Kung ano ang gusto, dumating. Tita Kiao, para sa'yo talaga ang damit na ito. Parang talagang para sa'yo, ipinapakita ang iyong kahinhinan at kagandahan. Ito na ang suotin mo. Tama ba, Tay?
Tama yan. Maganda talaga ang damit na ito. Magkano ba to? Wow, mahigit 50,000. Sinyaw, ang mahal nito, pwede bang ibalik? Ibalik na natin. Hala ka. Naku, Tita Kia, ang tutu, peke lang ang tag nito. Class A imitation lang. 300 lang ang binayad ko. Na, suotin mo na, regalo naman ng bata. Bukas sa engagement party, maganda ang suot mo. Sige, susundin ko kayo. Sakto ang magiging biyanan mo. Parang si Boss Zhang ng Zhang Group. Dapat talagang maganda ang suot ko. Naku. Shukyan, samahan mo ako bukas. Ay, hindi ako makakalib bukas ng umaga. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Sige, magtrabaho ka na. Naku, Tita Kia, pasok tayo. Gagawan ka namin ng bagay na hairstyle, siguradong. Mabibighani silang lahat bukas. Sige na. Zhang Group, di ba yung kumpanyang? Nakikipag-rate sa 20 na project. Grooming. Yung 20 milyon na project ng kumpanya. Ibigay mo na sa Zhang Group. Zhang Group. Regalo na lang kay Ming Kiao para sa anak niya. Wow, congratulations. Mabuti naman. Umupo kayo. Assistant Gu. Ikaw ang right-hand man and I bossly. Anong ginagawa mo dito? Boss ko, tuloy kayo. Hindi na, dala ko lang ang utos ng chairman. Ibinigay niya ang 20 milyon na project bilang regalo. Para sa pamilya Zhang. Congratulations, Boss Zhong. Binigay talaga ni Chairman Lee ang 20 milyon sa amin? Ang galing. Bibisita ako para magpasalamat. Salamat, Chairman Lee. Alis na ako. Ingat po. Nakita mo, Takbia, kapag napirmahan na ng tatay ko ang kontrata sa Lee na 20 milyon. Kung hindi mo ako alagaan ng maayos, papagalitan kita sa kanya. Jia, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong alagaan ka. Naku, bakit hindi pa dumating ang nanay ko? Halika. Karapat dapat ba siya? Ito ang pinakamagandang hotel sa bagong lungsod. Ang nanay mo araw-araw ay suot ang mga sirang damit. Wala man lang isang disenteng damit. Baka naman itinaboy ang nanay mo bilang pulubi? Siguro nga. Pasensya na, nahuli ako. Buti na lang hindi ako late. Nanay, dumating ka na. Nanay, nakita ko na ang suot mong damit na ito. Iyan ay high-end na worth ilang libo. Wow, ang laki ng ginastos mo. Mahal ang upa ng damit na iyan, di ba? Sa amin sa probinsya, may tradisyon na magbigay ng masayang regalo sa kasal. Ito ay espesyal na ipinadala mula sa amin, simbolo ng maagang pag-aana. Umalis ka. Ano beayang dala mong marumi? Jia, hindi mo gusto ang mga ito. May handa rin akong jade bracelet para sa iyo. Ito ay regalo namin ni Tito Lee. Sana ay maging masaya kayong dalawa. Naku, isang gwardiya lang. At isang probinsyanang tagapagmasahe ng paa. Ano bang magandang maibibigay ninyo? Baka naman baso lang iyan. Hinihila niyo kami? Hindi ito ay galing sa Lee Group. Sa jewelry store nila binili. Kilalang kilala ang jade ng Lee Jewelry. Maganda ang disenyo at mahal ang presyo. Tita, kahit magmasahe ka ng walang katapusan, hindi mo ito mabibili. Hahaha, talaga naman. Sige, kunin mo na iyan. Huwag ka nang magpahiya dito. Ano ba ang ginagawa mo dito? Huwag mong isipin na sa isang pirasong baso ay malulukumuntag na ang anak ka o. Paano ko bibigyan ng peke si Jia? Magandang araw, Chairman. Naipadala na ang proyekto sa mga kamag-anak ni Madam. At ang private room ay katabi lang natin. Okay. Pagkatapos kausapin sila, sasabihin ko kay Ming Kiao ang totoo kong pagkatao.
Narinig K.O. Ang tunay na jade ay iba ang cross-section sa baso. Kung totoo ang bracelet na ito, madali lang. Patunayan ang tunay o hindi. Naku, pasensya na, nabasag. Nanay ni Giagia, nandito ako para pag-usapan ang kasal nating dalawang pamilya. Hindi mo kailangang ganyanin ako. AME, paninindak, ngayon, kami at ang Lee family ay may proyektong 20 milyon na. SA hinaharap. Ang aming pamilya at ikaw ay magiging dalawang magkaibang mundo na. Ang anak mo, kung hindi dahil sa amin, makakapagtagumpay ba? SA New City? Sa totoo lang, ikinasal ang anak mo sa amin. Pero kitang-kita naman. Ang anak mong si Shuliang ay isa lang palang parasite ng pamilya namin. Nagmamahalan ang dalawang bata. Binigay na namin ang kotse at bahay na hinihingi nyo. Bakit ngayon sa'yo? Naging parasite na lang siya. Ay naku. Yang bulok na kotse na binili nyo, ipinagmamalaki mo pa. AME, ang anak mo, kumakain sa amin, pati trabaho. Sa aming galing. Layas ka na, pabigat. Giagia, hindi ko talaga gustong makagulo sa buhay nyo. Gusto ko lang. Anong gusto mo? Alisin mo yung maruming kamay mo sa anak ko. Itong larawan, bata pa ko dito. Baka. Si Tita Kiao pala ang nanay ko. Nanay? Ikaw ba talaga yon? Chairman Lee, sa hinaharap, sana patuloy nyo kaming gabayan. Waiter! Anong nangyayari sa hotel nyo? Ang ingay ng kabilang kwarto. Pasensya na po, mukhang may problema sa dowry. Nag-away sila, pinahihirapan ang pamilya ng lalaki. Dowry? Sinong nag-engage? Yung mesa dun. Mukhang ang Zhang family, kakasundo lang ninyo. Zhang family? Ano? Hinaharas nila si Minkia? Emgata. Hawakan niyo siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ita, pakiusap, hayaan mo na ang nanay ko. HMP. Pumasok ang nanay mo sa private room ng anak ko, nagwala, tapos gusto pang umalis. Hindi pwede. Dalhin niyo siya doon. HMP. Bitawan mo ako. Charlie ang... Hindi Montag di sinabing mahal Montag si Yaya? Sige. Ihampog mo ito. Maniniwala ako na mahal Montag si Tito Yaya. Hindi maganda ito. Ginulo niya ang ating kasunduan, bigyan natin siya ng leksyon. Hindi ba dapat? Hindi, talagang hindi pwede. Kung ganon, ang kasunduan ngayon ay kanselahin na. Huwag kang makansela, huwag kang makansela. Patunayan mo sa akin. Pipiliin mo ba ang inang ito na walang kwenta? O ang ating anak na babae? Ang anak ng Zhang Corporation? Anak. Sige na. Shuliang, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, alinman. Ihampog mo ito. O kaya, AM, ang kasunduan ay kanselahin. Pumili ka. Shaliang. Anong inisip Montag? Sasabihin ko sa iyo, ngayon, kung hindi mo ihahampog ang bote ng alak na ito, huwag ka nang maging manugang ng pamilya Zhang. Ang trabaho mo ngayon sa Zhang Corporation, wala ka na rin makukuha. Ingnan natin kung sinong kumpanya ang mag-aalaga sa isang itinakwil ng Zhang. Hindi pwede. Anak. Gawin mo na. Okay lang ako, anak. Yaya, makiusap ka sa mga magulang mo, pakawalan nila ang nanay ko. Hindi sinasadya ng nanay ko. Hampugin. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang asawa ng pinakamayaman sa lungsod? Pagbabayaran niya ito. Hindi pwede. Siya ang nanay ko. Walang kwenta ka. Gusto ko lang. Ayusin ang kasal ng dalawang bata. Zino KBA?
Karapat dapat ka bang dumalo sa kasunduan ng anak ko? Tita. Magandang kasunduan. Dapat tayong uminom ng alak bilang pagdiriwang. Tama ba? Ngayon, painumin kita ng husto. Jia, huwag. Jia, huwag. Ya. Tigilan mo. Umalis ka. Minkiao, kamusta ka? Tita Kia, okay ka lang po? Okay lang. Minkiao. Nandito ako, walang mga api sa'yo. Zino ka ba? Anong pakialam ninyo? Ha? Ikaw yung bago niyang napangasawa? Anong klaseng tao to? Guvat iya, aray. Ay naku, Ayos magandang suot. Akala ka ba kung sino kang importante. Guvat iya lang pala. Ano naman kung gwardiya? Kumikita kami sa sariling sikap, hindi nagnanakaw. Bakit niyo minamaliit ang mga gwardiya? Shuming piyaw, ang ibang nagpapakasal ulit. Mayaman ang hinahanap. Tingnan mo naman, anong klaseng tao yan? Ikaw, dapat lang nahamakin ka ng mga tao. Ang asawa ko, may-ari ng Zhang Group. Kung lalabanan niyo ako. Pagsisisihan niyo to. Shaming Kia. Lumuhod ka lang at humingi ng tawad, patatawarin na kita. Palalayain kita, pati na tong gwardiya. Tita. Humihingi ako ng tawad, pwede ba? Hindi. Kung luluhod ako sa inyo, papanawagan niyo ba kami? Oo. CJ, ngayong gabi, paumanhin po. anong ginagawa mo, Minkiao? Nandito ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad kanino man. Siya ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Wala kang karapatan. Ang Zhang Group namin, pinapaboran ng Chairman NG Lee Group, si Chairman Lee. Siya ang pinakamayaman sa lungsod. Kahit kunting tulong lang niya, sapat na sa'yo habang buhay. Tama. Ang asawa ko, kakasing lang sa Lee Group. Ng kontratang 20 milyon. At SI Assistant General Manager Guming PA. Ang personal na naghatid ng proyekto. Si Assistant GM Gu, malapit na tao yan ni Chairman Lee. Pero, isang maliit na gwardiya ka lang, sinasabi ko sa'yo, hindi mo rin ako maabot. Guming. Bigyan kita ng 1 minuto. Lumitaw ka sa harap ko agad. Ay, Naku, isang gwardiya ka lang, nagpapanggap ka pa, akala mo. Chairman ka ng Lee Group? maliit na gwardiya. Kung darating si Assistant Gu ngayon, luluhod ako sa'yo. Magmamakaawa at humihingi ng tawad. Talaga? Dumating na si Assistant Gu ng Lee Group. Ay, Assistant Gu, pamang-tama ang pagdating mo, itong gwardiya. Sinabi sa harap ng maaming tao na kilala ka niya. Inga, Assistant Gu, paano mo makikilala? Ang ganitong basura. Tumahimik kayong dalawa. Assistant Gu, alam ka una. Ayaw mo lang silang makita. Huwag kang magalit, ha? Palalayasin ko na ang mga basurang ito. Ay, Zhang Yude, tangga ka. Alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? Ha? Ito, isa siyang gwardiya, isa siyang tagapagmasahe. Sino PA ba ito? Zhang maging mabait ka sa kapwa. Ang ginawa mo ngayon ay sarili mong kasalanan. Ikaw. Guming, ipaalam mo. Ang 20 milyong proyekto sa Zhang Group ay kinansela na. Kanselahin mo lang ng kanselahin. Ano ka ba? Akala mo chairman ka NG Lee Group? Nagdedesisyon ka pa para sa Lee Group. Ipinapahayag ko, mula ngayon, ang Lee Group ay kanselado ang lahat ng pakikipagtulungan sa Zhang Group. Ang lahat ng industriya ng Lee Group. Ang mga Zhang ay hindi na makakapasok kahit isang hakbang. Assistant Gu. Ay, ano ba talaga ang nagawa naming mali? Naka.
Tapos na, tapos na, tapos na. Ang Zhang Group, tapos na ang lahat. Ay, Ito. Tara, umuwi na tayo. Ano na ang gagawin natin? Masakit ba? Si Tita Kiao ba talaga ang nawawala kong ina? Hindi ako dapat padalos-dalos. Oi. Assistant Gu. Tulungan mo akong itest ang ENA ko at ni Tita Kiao. Saich, yung miss, gagawin ko na ito. Papa, naayos na ang lahat. CJ, Naayos na ang lahat. Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo? malalaman mo rin pagkalipas ng ilang araw. Hoy, ano? Bubuwagin na ang bahay natin? Sige, uwi na ako. Anong nangyari at ang saya mo? Shukian, yayaman na tayo. Bubuwagin na ang bahay natin sa probinsya. Talaga? Magandang balita yan. Kapag dumating na ang pera sa pagbubuwag, bibilhan ko kayo ng Xingyao ng sasakyan, isa para sa bawat isa. Para madali na kayong pumasok sa trabaho. Anong nangyari at ang saya mo? Tamang-tama, dumating din si Xingyao. Samahan mo si Tita Kiao pauwi sa probinsya. May trabaho ako. Hindi ako makakapunta. Shukian, kung may gagawin ka, sige na. Papa, sige na, ako na ang sasama kay Tita Kia. Pirma muna ako. Huwag kayong magmadali. Ah, Kamusta, Xingyao? Masakit ba? Pasensya na, Hiya. okay, Kalang. Minkia. Bumalik si Minkia. Minkia. Bakit siya bumalik? Kamusta, okay, Kalang? Okay lang, tita. Pareho ang sukat ng paa ng anak ko sa'yo kung hindi ka nandidiri. Sumama ka sa akin para magpalit ng sapatos. Ito ang kapitbahay namin, si Tita Wang. Huwag kang mag-alala, sumama ka sa kanya. Hintayin kita dito mamaya. Sige, salamat, Tita. Tara na. Tara. Ate Minkia, nandito Karen. May sasabihin sa'yo ang kuya ko. Ano nangyari sa inyo? Shaming Kia. Huwag mong isipin ang bahay sa baryo. Ngayon ay ipinamahagi na ang pera para sa demolisyon. Wala ni isang sentimo ang para sa iyo. Maliban na lang kung Ano ang ibig mong sabihin? ikaw ay nakapag-asawa na sa labas. Ano ang kinalaman mo sa paghahati ng pera sa baryo? Kahit gaano karami ang pera mo, sa huli ay mapupunta lang sa iba. Ngayon, ang kapatid ko na lang ang may gusto sa iyo. Patay na nga ang anak mong babae dahil sa iyo. Sino ang paggagastusan mo ng napakaraming pera? Sino ang sinasabi mong patay na ang anak? Mali ba ako? Alam ng buong baryo, ang anak mo namatay dahil sa iyong malas. Tumahimik ka. Hinampas Montag ako? Tingnan ninyo ito. Si Shuming Piao, nanakit siya. Para sa pera ng demolisyon, tinalikuran niya ang kanyang pamilya. Si Shuming Kiao, babaeng napangasawa sa labas, ay paang tubig na ibinuhos. Kami pa rin ang nagtitiwala sa iyong mahirap na pamilya. Dapat kang magpasalamat dahil hindi mo ito pinahahalagahan. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung wala akong awa. Si Shuming Kiao, para sa pera, nanakit ng sariling pamilya. Dapat siyang dalhin sa Ancestral Hall at parusahan ayon sa batas ng pamilya. Tama. Dalhin sa Ancestral Hall at latigin para matuto siya. Oo, dalhin sa Ancestral Hall. Tara, Bitawan niyo ako. ngayon sa harap ng mga ninuno, ituturo ko sa iyo ang tamang asal. Ayon sa tradisyon ng pamilya Zhao, ibaba siya. Tara na. Bitawan niyo ako. Tara. Tuloy-tuloy lang, malapit na sa baryo. Hindi na kita ihatid, Al. Uwi na ang asawa ko. Kailangan ko ng magluto. Salamat, El. Walang anuman.
Bakit? Pamilyar ang daang ito sa akin. Yun pala. Si Tita Kiao ang nawawala kong ina. Xingya. Xingya, pumunta ka sa Ancestral Hall. Ano ang nangyari, Il? Huwag mag-alala, dahan-dahan lang. Kanina, sinabi ng asawa ko na may nangyari sa nanay mo. Ano? Tatay, Ang proyektong ito ay para sa unang yugto. Ganyan na ang mangyayari. Oo. Hoy, yaw-yaw. Anong nangyari, yaw-yaw? Huwag kang umiyak, dahan-dahan lang, ano? Tatay, si nanay ay nasa panganib, dali mo. Tara, yung mga nang-api sa asawa ko, isa-isa kong pagbabayarin. Oo. Shuming Piao, lumuhod ka sa harap ko. Bitawan mo ako, anong kasalanan ko para luhuran kita? Ay, Shuming Piao, agad-agad kang humingi ng tawad sa akin. pwe. Ikaw ang unang sumumpa sa anak ko. Anong kasalanan ko? ngayon, hindi kita papatawarin. Hindi mo pa alam ang kakayahan ko. Ibalik mo ang litrato. Ito, litreto ng anak mo. HMP. Mukhang hindi tatagal yan. Sabi ko, ibalik mo ang litrato. Gusto mo ng litreto. Pwede. Mamakawa ka. Tapos pakasal ka sa kuya ko. Kanina, hinampas mo ako sa harap ng maraming tao. Hindi yon basta-basta. Ako. Nakikiusap ako. Ibalik mo ang litrato. Pero kasal na ako, hindi ako pwede sa kuya mo. Hindi ako magpapakasal. HMP. Ibabalik ko na yan. Anak ni inay. Niyan yan. Bakit nyo? Sinira ang huling alaala ko. Bakit? Paano ko? Mahahanap ang anak ko. Yang anak mo, matagal nang patay sa kung saang liblib. Umaasa ka pang makita siya. Panaginip na lang yan. Anong tingin mo yan? Dalawa ang pagpipilian mo. Una, maghiwalay kayo. Tapos samahan mo ako, o di mo makukuha ang bayad sa lupa. Ikaw ang bahala. Wala akong pipiliin. Akin ang akin. Binibigyan kita ng pagkakataon. Tigil. Sino nang may lakas ng loob na galawin siya? Paano nyo nagawang tratuhin ang nanay ko ng ganito? Wala na bang batas? Putang ina mo, ito ay usapin ng pamilya Zhao. Ikaw at ang tatay mong pobre, kung ayaw niyong mamatay. Umalis kayo rito at huwag makialam. Ile. Dahil lang sa 30 milyong piso para sa demolisyon. Muntik nang may mamatay. 30 milyon lang? Akala mo 30 piso lang yan? Mukha kang sosyal, isang gwardiya lang ang sahod mo. Magkano lang ang kinikita mo? Ang yabang mo, baka mabulunan ka sa salita mo. Hindi lang 30 milyon. Kahit 3 bilyon pa yan, hindi kikibit ang tatay ko. Alam ni Yobea. Siya ang chairman ng Lee Corporation. Li Shuqian. Ha ha ha. Ang galing mong magbiro, putang ina. Zia. Chairman ng Lee Corporation. Mukha kayong palakang nagsuot ng balahibo ng manok, gustong umabot sa langit. Mag-ama kayong dalawa, paang basurang may gintong palamuti. Pareho kayong mga hambo. Magpakitang gilas kayo sa tamang lugar. Ang manugang ko ay executive ng Lee Corporation. Pagdating niya, mabubuking kayo. Nanay. Tatay. Tingnan natin kung sino ang nagkakalat dito. Dumating na. Handa na kayong mapahiya. Ako yon. Chairman.
Mabuti, kayong mga pobreng kid. Mga basurang galing sa kubeta, ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano maging tao. Mga tauhan, patira pa rin ninyo sila. Tumigil ka. Chairman, bakit nandito kayo? Chairman, mahal, nakakamali ka. Isang gwardiya lang yan. Tumigil ka nga. Kami ay maghihiwalay na ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Anong mahal? Chairman, ito ay malaking pagkakamali. Bilang isang executive ng Lee Corporation, ganito ka magmalabis sa kapangyarihan. Ang Lee Corporation ay hindi nangangailangan ng empleyadong tulad mo bukas. Hindi mo na kailangang pumasok. Tatay, Hindi karapat-dapat sa atin ang mga taong ito ng mas maraming salita. tara na. Naku. Nasira ako ng inyong pamilyang Zhao. Min Kiao. Ako ang may kasalanan. Nasaktan ka na naman dahil sa akin. Okay lang ako. Laoli. Sabi ni Xingyao, ikaw ang chairman ng Lee Group. Totoo ba ito? Totoo. Min Kiao. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero hindi ko nakita ang tamang pagkakataon. Hindi mo ako magagalit, di ba? Paano ako magagalit sa iyo? Ang iniisip ko lang, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hay, Min Kiao. Bakit mo nasabi yan? Napakabuti mo. Karapat-dapat ka sa sinuman, sobra pa nga. Nian, nakikita mo ba kung gaano kasaya ang nanay mo? Siguradong masaya ka para sa nanay mo, anak ko. Nasaan ka na ba talaga? Assistant Gu. Lumabas na ba ang resulta ng ENA? Yung miss, kakatanong ko lang sa ospital. Kailangan pang maghintay ng 2 araw. Siege. Sinyaw. Halika rito. Bakit ka nakatayo ng malayo? Hay. Noon. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan. Noong kumuha kami ng marriage certificate ni Tita Kiao, masyadong nagmamadali. Gusto kong seryosohin. At muling mag-propose sa'yo, Tita Kiao, dapat. Walang dapat mawala. Ano sa palagay mo? Laoli, ganito na tayo katanda. Hindi na kailangan ng ganitong formalidad. Kailangan. Bakit hindi? Tita Kiao, pinakasalan mo ang tatay ko. Ikaw na ang chairman's wife. Maraming pera ang tatay ko. Huwag mong tipirin siya. Tama, bukas na tayo mamili ng wedding gown. Esan, ang ganda-ganda sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakasuot ng ganito kagandang siwhe. Kung gusto mo, bilhin na lang natin. Esan, Tay, may sorpresa ako para kay Tita Kia. Punta ka muna dito sa akin. Siksinyaw talaga. Sabi may sorpresa daw para sa'yo. Mauna na ako. Esan, Oy. Sinong nagpasa sa'yo na magsubok nito? Nadumihan mo ang sahig namin dahil sa sapatos mo. Alam mo ba kung magkano ang tiyuhe na ito, Lola? Tingnan mo ang itsura mo, wala kang karapatang hawakan ang tiyuhe namin. Kapag nasira, kayo ba ang magbabayad? gusto ko lang subukan kung kasya sa akin. Dapat ba talaga itong subukan mo? Tignan Montag nga ang edad Montag. Malapit ka nang mamatay, gusto mo pa ring magsubok ng tiyuhe. Siguro hindi mo pa nasubukan sa buong buhay mo, kaya gusto mo lang magpakasaya. Nako, ang sama ng mga sinasabi mo, Hija. Masama pa ang pwedeng masabi ko. Alice. Hoy, Hija, pakinggan mo muna ako. Ano ba ang ingay niyo sa umaga? Manager, tingnan mo siya. Nadumihan niya ang tiyuhe namin. Hindi ba ito ang dati kong kaklase na si Shuming Kiao? Nandito ka pala para magsubok ng kasuotang pangkasal? Hindi ba patay na ang asawa mo? Alam ka una. May pangalawang pag-ibig ka na pala. Yafang, dito ka pala nagtatrabaho. Oo.
Ang tindahan namin ay suportado ng Lee Group. Ako ang senior manager dito, naglilingkod sa mga high-end na kliyente at kilalang tao, hindi tulad mo. Nagmamassage para sa mga lalaki para kumita ng kaunting pera. Ang lugar na ito, hindi para sa mga katulad mo. Ano naman kung nagmamassage ako? Kumikita ako sa sarili kong kakayahan, hindi nagnanakaw unang agaw. Kahit ngayon ay hindi ko na ginagawa ito. Hindi ako nahihiya dahil dito. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi mo na ginagawa ito, ano na ang ginagawa mo? Naglinis ka na lang kaya ng CR? Yafang, bakit mo naman nasabi yan? Ganito na lang, Minkia, akala Montag ba ikaf PRin. Ang campus beauty noon na pinagbibigyan ng lahat. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, katatawanan ka na lang ng mga kaklase mo. Narinig ko nag-asawa ka pa ng isang security guard. Ganyan na lang talaga ang buhay mo. Ano pa ang ipinagmamalaki mo dito? Alam mo ba kung magkano ang tsuhe na suot mo? Limited Edition ito. Kahit ibenta ka, hindi mo kayang bilhin. Gusto ko sanang subukan. Sa pagsuot mo nito, baka nahawa ka na sa kahirapan. Ming Piao, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Ang tulad mo, okay lang sa simpleng damit. Pero ang ganda-gandang Chiyo, karapat-dapat ka ba? Ay naku. Parang naamoy ko na ang baho sa loob ng tindahan. Sa pagtayo niya rito, bumaba ang klase ng tindahan natin. Ilang antas pa. Sino pa ang gaganahan bumili ng Chiyo? Ikaw, tanggalin mo na yan agad. Babalik na ang asawa ko, hintayin ko siya. Tingnan muna natin bago ako magtanggal, pwede ba? Hoy, Lola, babay ka naman. Paano mo nasabi yan sa harap ng maraming tao? Ang bastos mong magsalita. Nakakadiri, nakikipag-flirt sa matandang lalaki. Gusto ko lang ipakita sa kanya kung sakaling bagay. Bibilhin namin ito. Naku, nagpapantasya ka na naman. Bibilhin Montag? Alam mo ba kung magkano ang Chiyo na to? Ikaw at yung asawa mong guard. Hindi nyo kayang bilhin to. Kaya Montag ba? Ha? Uun nga pala, may nawawala kang anak diba? Hindi ka man lang nag-ipon ng kabutihan para sa kanya. Ang tagal na hindi mo siya nakita, baka kung saan-saan na. Baka nasa labas na, o kaya nakapag-asawa na sa bundok. Nagiging childbride. Paano mo nasabi yan? Nasaan ang anak ko? Tay, hanapin na natin si Tita Kiao. Bilis. Oy, Lumabas na ang ENA comparison ninyo ni Mrs. 99% match. Siya talaga ang tunay mong ina. Anong nangyari kay Yaw Yaw? Tay, si Tita Kiao pala ang tunay kong ina. Ano? Totoo ba yan? Oo, Tay. Magkakaroon na ako ng nanay. Ang swerte naman. Tara, hanapin natin siya. Oo. Sabi ko na nga ba, buti na lang nawala ang anak mo. Sa kakarampot mong kita, gutom na sana ang anak mo. Ang kapal Montag. Kawawa ang anak mo sa'yo. Alis na ako. Bakit ka umalis? Kanina mo pa sinasabi na papatingnan mo pa sa asawa mong guard. Bakit bigla ka na lang nagbago ng isip? Baka nasira mo ang magandang tune na to. At gusto mong tumakas ng palihim. Mabuti susuriin natin ito ng maigi mamaya. Tama ang manager, bawat hibla ng sutlang ito ay gawa sa sutlang panglangit, napakamahal. Kailangang maingat na suriin. Ano ang gusto ninyong gawin? Ano? Susuriin ang damit, Ming Kiao. Tingnan mo doon, may CCTV, dito ka maghubad. Kung may problema, may ebidensya kami. Matanda ka na, huwag kang magpatumpik-tumpik, maghubad ka na. Bitawan mo. Maghubad ka na, huwag kang magkikilos. Bitawan Montag. Pigilan niyo yan. Hala, Chairman, bakit kayo mismo ang pumunta? Kung kailangan nyo ng kasuotang pangkasal, text nyo lang ako. Ipapadala ko ang pinakamaganda at pinakamahal na kasuotang pangkasal sa inyong villa. Ganit. Ah, kasama po ba ang asawa nyo? Kailan darating ang asawa ng chairman? Maghahanda ako para salubungin ang misis. Ito ang asawa ko. Ha? Siya ang asawa ng chairman? Ang mga humamak at umapi sa asawa ko. Hindi ko palampasin ang isa man sa kanila. Mga mapangmata kayong mga hayop, inapin nyo ang nanay ko. Babayaran nyo ito ng 100,000 bises. Chairman, young miss, bulag po ako.
Mapangmata po ako. Na-offend ko ang asawa ng chairman. Patawarin en yopa akon gayon. Patawarin kita? Nang inaapi mo ang nanay ko. Bakit hindi mo siya pinatawad? Minkiao. Hindi kita pababayaan na magdusa ng walang dahilan. Humingi ka ng tawad. Minkia, klasmate. Dahil magkaklas tayo, patawarin mo ako ngayon. Hindi ko na ulitin, patawarin mo ako. Sige na. Tandaan mo. Dapat pantay ang trato sa lahat ng tao. Huwag humusga sa itsura, lalong huwag mang-api. Alam mo ba ang pang-aapi sa mahihina? Naiintindihan ko, tama ang sinabi ng misis. Dahil tapat ang paghingi mo ng tawad. Bababalang kita sa sales clerk, pumunta ka sa EC para sa parusa. Salamat Chairman, Salamat Young Miss, Salamat Mises. Kunin mo ang pinakamahal na kasuotang pangkasal para sa misis. Sige chairman, isasama ko na ang misis para magpalit. Nanay. Ang bait-bait mo Xinyao, huwag kang umiyak. Nanay, tunay po kayong nanay ko. Ako po ang nawawala ninyong anak noon. Sa wakas ay nakita rin kita. Xinyao. Anak ko. Niyan. Ilang taon na pala akong naghahanap sa'yo. Matagal na pala tayong nagkikita. Kung hindi kayo alis, babanggain ko kayo. May sisisi ako dito. Kung magkakagulo ka pa, tatawag ako ng pulis. Ito ang tatana na hindi mapuputol. Minkiao. Papakasalan mo ba? Ang isang tulad kong walang ibang kayamanan kundi pera. Gusto ko. Sino yan? Bakit ka nandito? Hindi ka welcome sa bahay namin. Pasensya na, alam kong napakasama ko noon. Nagbago na ako ngayon. At naging mabuting tao na. Toto yan. Shuliang, Nanay, tuloy ka na. nanay, hiwalay na kami ni Zhangjia. Pasensya na, nanay. Alam kong hindi ako naging mabuting anak. Nagsisi na ako sa mga nagawa ko. Magsisimula ako ng panibagong buhay sa ibang lungsod. Ipagpapatunay ko sa sarili kong kakayahan na maging matagumpay para sa iyo. Mabuti. Ngayon ay mukha ka ng tunay na lalaki. Tinatanggap kita bilang aking anak. Tara, magandang araw para kumuha ng family picture.